1, 2, 3, check. Yo. Sa video natin ngayon, mag-feature tayo ng ilang mga eksenang kakaiba, nakakabigla at mga hindi inaasahang pangyayari sa mundo ng battle rap. Simulan natin. Sa unang laban ni Sir Deo sa Flip Top, sa may round 2, may kakaibang nangyari na siyang ikinagulat at pagkalito ng audience. Kaya pala hindi nawala yung positive. Nawala yung positive. Kaya pala ano ba natin yung wall fight natin? Sinubukan pa ni Sir Deo na bumanat sa round 3. Pero hindi na talaga kinaya ng kanyang lalamunan. Kaya nakakapanghinayang na nauwi sa ganito ang unang laban ni Sir Deo. Pero buti na lang bigyan pa siya ng oportunidad na bumawi. Round 2 na again! Round 2 na? Ulol! Noon yun, hindi na ngayon! Kinain ko na lahat ng luya sa mundo! Sunod mula sa KOTD, battle ni Apollo Creed at Human. Maganda na sana ang panimulang banat ni Human sa round 1 pero may biglang hindi naasahang pangyayari. Bago natin ipakita ang video, ito pasintabi muna sa mga kumakain dyan. Nagulat nga ang crowd sa biglaang pagsuka ni Human. Ang lala nun, grabe. Pero at least nagawa niya pa rin tapusin ang battle na yun. Nangyari din to sa isang battle ni DNA. What you just did is f***ing despicable, mate. Yeah, for a few hours you had to sit on a plane. There's no excuse for standing here and having to be sick on the stage. At naalala ko pati na rin kay Apex sa Flip Top, laban niya kay Six Thread. Hindi lang nahagip sa camera, pero kitang kita yon sa live. Sunod, ang battle sa pagitan ni Tipsy D at Sayad. Sa bandang round 3 ni Tipsy D, ay biglang nagkaganto. At kung last round, dinivide ko into tiny po. Dito lumabas ang pagkabeterano ni Tipsy D na sa kabila ng nangyari, nanatili siyang kalmado at nagawa pa niyang pasukan ng malupitang freestyle. Yo, huwag kayong maingay para malinaw. Kasi papatayin ko na to parang yung ilaw. Yo! Pagkatapos nun ay tinuloy niya ang pagbanat na parang walang nangyari. Hindi lang isang beses namatayan ng ilaw si Tipsy D sa battle. Naulit ito sa laban niya kay Apoc. Yung mga punches mo, bitin! Yung mga punches mo, bitin! Ito'y suntukan ng Makata! May isa ding battle rapper sa ibang bansa na napatayan ng ilaw sa kaligitnaan ng round niya. Pero ang pinagkaiba naman kay Tipsy D, itong kay Benji Lolo, ay sadya creative na setup lang. Panoorin natin. Face get punched in, you a dead man. You wanna think I'm funny? Now I'm up to something. What's up, nigga? Nah, chill. What's going on, man? Shit looks like the Undertaker coming. Nung Flip Top Ahon 6, sa laban ni Abra at Aklas, may linya dito si Abra na sobrang unexpected. Bakla! Bading! Badas! Becky! Puka! Pag di mo ako tinigil-tigilan sa kaka-gay jokes mo, chuchupain kita! Ano? Isa ito sa paraan para basagin ang gay jokes na madalas ang gulo sa kanya. Kaya maski ang kalaban niyang si Aklas ay hindi makapaniwalang ganun ang napiling diskarte ni Abra sa round 1. So, kapag sinabi ko pa rin yung mga bakla lines ko, wala nang puntos yun. Oo. Tinira niya na yung sarili niya eh. Oo, tama. Paano pa pupuntos yun? Hindi nasisigaw ng tao.
Tama. So, wala na akong round 2. Kalahati ng round 2 ko nawala. Kasi, nauna siya. Oo, nauna siya. Ang paglalabas ng kodigo pag nakakalimot ang linya ay bihira lang mangyari sa battle. Nasaksihan na natin na ginawa ito ni na Zaito, Luxuya at Dopey. Pero itong ginawa ni Lil Weng medyo naiiba sa kanila. Ngayong round 3 na, alam mo, ina shit. Yo, wait lang. Yo, shit, ina. Game. Yo, ngayong round 3 na, anong gusto nyo? Putang ina shit. Ngayong round 3 na. Wait lang. Malinaw naman na ang recorded na audio na yun ay para mas mapadali makabisa ang kanyang mga linya bago ang kanyang battle at pagsampa sa entablado, na kung iisipin natin ay matalinong paraan talaga yon. Ngunit hindi ito umubra sa gabing ito para kay Lil Weng. Hindi nagustuhan ng battle rap fans ang malaswang eksenang ito sa battle ni Sir Deo laban kay Husky. Talaga namang nakakabigla, lalo na nung live. Ang baho ng hininga mo! Amoy patis! Pero dahil mahal kita, pwede isa pa pakis! Sa battle ni J Skills at Batas, naging mas dominante si J Skills na siyang dahilan kaya nakakuha ito ng mas malakas na crowd reaction kumpara kay Batas. At sa panahong ito, kontrabida pa talaga ang tingin ng fans kay Batas. Kaya lubos na pinapaboran ng crowd si J Skills. Panoorin natin ang naging reaction ni Batas dito. Time! Yo, uling panat ni Batas! Hello! Game! Ako, wala akong pake kung lahat kayo sa tingin siya panalo basta makuha ko yung boto ng judges. So, tangina, puro kay Bobo. Nakakaburat, di ba? Nakakaburat din kayo mga putang ina nyo. Tumahimik na kayo! Nasabi dati ni Batas sa isang interview na isa to sa pinagsisihan niyang ginawa sa battle to, na hindi niya nakontrol ang kanyang emosyon. Dagdag pa niya na nasobrahan daw sa inom sa gabing ito, na malamang isa na din yon sa dahilan ng pagkawala niya sa focus. Puhunan ng mga rappers ang bilis ng utak at talas ng dila. Speaking of dila, panoorin natin to. Time! Jabord! Sa minuto! Ay, shit! Nagpipiling matigas! Ano akala mo sa mga... Ginaya mo yung waway ko, pati salamin ko! Elso, kaya mo! Ina mo! Sunod naman ay mula sa isang hurado sa battle. Panoorin muna natin. Ako yung nag-iisang bumoto kay Batang Rebelde. Bali, round 1 binigay ko kay Chris Delano. Round 2 binigay ko kay Batang Rebelde. Round 3 binigay ko kay Batang Rebelde kasi hindi ko masyadong narinig. Kasalanan ko yun kasi ang layo ko. Pero 2-1 Batang Rebelde. Mapapakamot ka na lang sa ulo sa rason ni Damsa dito eh. Pero ang alam ko, isang beses lang naman na ata nangyari ito pagdating sa pag-uurado ni Damsa. Kaya baka isang honest mistake lang talaga to. Alam ko madami pang kulang. Sasama natin yan sa part 2. Abangan.